Naglusot kami dito. Saan ginaglusot dito? Hindi na madaanan. Saan? Dito, dalawang bintana, dalawang kuwan ito. Doon sa kabila at saka dito. Ito. Dito. Oo. Tapos hindi na madaanan kay puro kuwan na. Kahoy na. Puro kahoy. Oo, kuwan dyan. Tapos dito na lang ako nagdaan. Iniba ko yung kuwan. Dito? Oo. Sa likod. Dito na. Oo. Pagdaan ko naman, dito kami nakalusot. Tapos, nag-ikot kami. Pag-ikot namin doon, madali lang yun, mga ilang minuto, nagbagsak na yung kahoy. So ibig sabihin yung kahoy, nilutang niya muna? Oo. Yung dito sa banda, sa taas, nahulog na yun. Pagkatumba naman yun, yun na ang pumira doon. Dito? Oo, nahila na yung galing dito. Yun, bagsakan pa ganyo. So ibig sabihin, dapat sentro yun? Oo, sentro. Pero nahila ng isa? Nahila ng malaki na tumba rin yung isa, yung puno. Bahay na dinaanan ng buhawi. Alam mo yung buhawi, yung kung sa Bisaya, ipo-ipo. No? So itong bahay na to ay tinamaan ng buhawi. So sila uncle, yung nakatira dito, mamaya kunin natin yung storya nila. Paano sila tinamaan at paano sila nakaalis sa oras na yun. So napakadelikado yung buhawi kasi nagdadala yun ng mga kahoy na inaangat niya at saka ibinabangga kahit saan-saan na lang. So walang control doon dahil yun ay isang natural, nature, at walang ibang pwedeng tumigil doon. So malas lang, no? Nakakaawa sila uncle dahil tinamaan yung bahay nila. Halika, ikutin natin yung bahay na tinamaan ng buhawi. Tara mga po. So ito, no, kung titingnan ninyo, sirang-sira yung bahay, no? Kahit yung mga yero ay hindi mo mapapakinabangan. Lahat ng yan talagang inangat, no? So nakikita nyo, wala akong mapapakinabangan dyan sa mga yero na nasira niya. So dito, yung sala nila, ito yung binangga ng kahoy. Mamaya kausapin natin yung may-ari dito. So yung mangga dito, parang inangat niya yung mangga, binagsak dito. Ayan, so sa nakikita nyo, wala ka nang natira sa bubong. Ubos lahat. So, yung mga yerong naiwan ay hindi na mapapakinabangan. Lalo na pag medyo manipis yung yero dahil talagang sisirain niya. So kayo dyan, kapag sa mga malapit kayo sa dagat, tapos nasa medyo taas kayo, kadalasan nyo na tinatamaan ng buhawi. So mamaya tingnan din natin yung area kung bakit itong tinamaan ng buhawi. Nakakaawa mga kuha, no, dahil bagong gawa na bahay ito, no? Hindi man lang napakinabangan. So kausapin natin si Uncle. Dito si Uncle. Uncle, hindi ba kita makausap? Oo. Ayan si Uncle. So dito lang tayo, Uncle. Paano nangyaring tumama yung buhawi? Kwento mo nga, Uncle. Yung mga banda alas 2 pasado, may narinig na kami hangin, may naramdaman na kami. Madaling araw? Oo, madaling araw. Tapos, nabigla lang parang yung nag-ikot ng kamba, yung wawi. Yung hangin? Oo, yung hangin. Naririnig mo lang? Narinig ko na talaga. Tapos, nagupo kami sa katre. Dalawa lang man kami doon mag-asawa. So, natutulog kayo nun? Oo, natutulog. Pag gising namin, nag-upo kami, sabi ng misis ko, wag ka na magiga. Oo, parang may naramdaman ako. Sabi ko, oo. Ngayon, hindi nagtagal, bumagsak na yung kahoy. Pero dahan-dahan. Dahan-dahan siya. Pag dahan-dahan, sabi ko, wag ka maingay. Kaya maghanap tayo ng kwan, madaanan natin.
Tapos naisip ko yung Julius Tanggalin. tanggalin ko sana. Pero sabi ko matagal pa para ano tayo dyan, masugatan tayo. Oh. Naglusot kami dito. Saan Tapos kinaglusot dito? Hindi na madaanan. Saan? Dito, dalawang bintana, dalawang dakwaman ito. Hmm. Doon sa kabila at saka dito. Ito. Dito. Oh. Tapos hindi na madaanan kay puro kwan na. Kahoy na. Pero kahoy. Oo, kwan dyan. Tapos dito na lang ako nagdaan. Biniba ko yung kwan. Dito. Oo. Sa likod. Dito na. Oo. Pagdaan ko naman. Dito kami nakalusot. Tapos, nag-ikot kami. Pag-ikot namin doon, madali lang yun, mga ilang minuto, nagbagsak na yung kahoy. So ibig sabihin yung kahoy, nilutang niya muna. Oo, yung dito sa banda, sa taas, nahulog na yun. Pagkatumba naman yun na ang pumira doon. Dito. Oo, nahila na yung galing dito. Yun, bagsakan pa ganyo. So ibig sabihin, dapat sentro yun. Oo, sentro. Pero nahila ng isa. Nahila ng malaki na tumba rin yung isa, yung puno na. So ito yung mga kuha, no? Oo. Tingnan mo kung gaano kalaking kahoy ang bumagsak yung mga kuha. Oo. Tingnan mo ito. Ang laki. Pero yung iba naputol na. Oo, naputol-putol. Tapos Naputol na. ay napunta na, oo. Yung dati, hindi pa yung naputol kasi pinuntahan man ng mga sinso dito. So dito lahat bumagsak. Oo, dito. Kasi nahila naman yung dito, nakapagsak dito, yung dulo niya, nahila na siya doon. Pag ganun. Oo, nahila na. Kung hindi nahila, delikado kami. So saan kayo natutulog nun, kuya? Dito kami, dito. Dito kami. Diyan lang kami. Dito na kayo. Dito na kami. Tapos pag bagsak na ito, wala na kami. Pag alis na lang namin, kumuha na. Na-down na yung... So ibig sabihin pag-alis yun. Oo, nag-down na talaga. Magkano Na-down na. mas Yung mga kahoy, yung mga ganito kalaki. Mga kwan. Itapon na lang namin dito lahat. Marami mga kuha, kung titignan niyo mga kuha. Yung hero ko parang kaalam mo. Parang pag ginanon ba? No? So dito sila natutulog mga kuha. Ito. Buti na lang, malakas yung pakiramdam ni kuya. Naka-exit ka mo sila doon. Ito siya. Yung... Ito. Oo, dito yan siya nagkakwan. So nilipat mo na lang to. Okay, mahulog mo ito pag hindi kwan. Ginawa ng ano. So lahat, yung ibang scene, kinain na ng buhawi. Oo, natapon na lahat. Ito. Pero yung iba, ewan ko kung saan na yun. Basta yan lang na kwan namin. Hindi na nalaman. Oo, hindi na. Pero alam mo mga kuwang, delikado kasi sa pagmundaling araw, yung buhawi ay hindi nakikita. Hindi. Tapos nararamdaman mo na lang na may mas malakas na hangin, nakala mo Hangin. bagyo, pero yung pala, buhawi na. Hangin, akala mo hangin din. So ito yung kalunos-lunos na sinapit ni kuya dito, no? So, buti na lang may tulong yung gobyerno sa inyo. Oo, isang beses na tulungan naman kami. Pero hindi pa sapat ang kwan, hindi pa sapat yung Tulong. nila. Oo. Kasi hindi pa naayos yung bahay. Hindi pa. Kahit libur lang siguro yung nabigay nila, hindi pa. Hindi pa kasya. So no, pagka nabuhawihan ka mga kuha, kung nasunugan ka, ay talagang napakahirap bumawi. Ay, mahirap. Pero yung sunog, mararamdaman mo pa. Pero yung buhawi, hindi mo na mararamdaman. Siguro So, kung ako ang paramdamin, mas maganda yung sunog. kasi nararamdaman mo, nakakatakbo ka pa eh. Oo, alam mo. Yung buhawi, bigla lang kasi. Segundo lang. Segundo lang, oo. Tapos wash out na. Na yung kahoy yung doon sa taas, hindi mo pa malaman. So yun mga ano, alam mo kasi ngayon ay puwasa, no? At hindi talaga pwedeng magsinungaling yung mga tao, lalo na si Kuya, isang Muslim. So sinasabi niya yung totoo na nangyari sa kanila. Ang mahirap lang dito mga kuha ay paano ka mag-umpisa ulit. So, kahit ganyan na yung bahay, nagawa na. Pero durog pa din. Iisipin niyo mga kuha ito, ganyan ito. Ito. So, isipin mo yan. Inangat yan, yung iba. Malaki yan, hanggang dito. Inangat. Paano yan ngayon? No? Paano sila mag-umpisa ngayon? Isipin mo yung kahoy ngayon. No? Yan yung dumagan dito.
Galing dyan sa mga puno na yan. Kasi dagat niyan mga kuha, dito dagat ito. So itong lugar na ito mga kuha ay dito sa parang Maguindanao. At ano nga ang lugar ito? Baruraw. Baruraw. No? So bago lang ito nangyari. So ngayon ko lang na-vlog kasi ngayon lang din ako nakapunta rito. Pero mga kailan ito nangyari kuya? Ha? Mga kailan nangyari? Yung pagbagyo lang sa ano. Bago lang. Yung bingtao. Bago lang yun eh. Mga mga ilang buwan na yan. Buwan pa lang yun eh. Kung tutusin, no, delikado din pala kung may mga puno ng malaking kahoy kapag nagbuhawi. Napakalunos na sinapit ito. Ito nga. So yun no, mga kuha no. Ang tinamaan ng buhawi dito sa Baruraw parang Maguindanao, no? Sina kuya, lunos-lunos yung sinapit nila. Sana mayroon tayo, pagbalik natin, mayroon natin tayong may tulong sa kanila. Dahil hindi tayo nakaprepare, dahil galing din ako sa biyahe, mga kuha. So pinuntahan ko sila dito. Hindi ko alam na ganito pala nangyari sa kanila. So dalawang family na yung si kuya, yung yung pinuntahan natin na nag-iisa lang siya, at yung si kuya dito nalista pa lang natin sa mga beneficiary na tutulungan natin dito. Pero hindi pa ngayon, so mag-iipon pa tayo ng ating pangtulong sa kanila. So napakahirap naman kung saan sila matutulog, katulad namin kahit saan saan na natutulog. Wala ka nang mapapakinabangan dito kung maggawa ng isa. Sino ako? No? At least nabigay ko sa inyo yung nangyari kay Kinatuya, yung nangyari sa kanila. Kasi nandito talaga ako kasi mayroon ditong kampo ng hapon. Ang problema, mayroon pala nangyari sa kanila. So hanggang dito na yung videos. At least nakita nyo yung kalagayan nila bago tayo magpumpay sa tradisyon kung ano naman may tutulungan dito. So ito yung Kuya Sisil. Magandang hapon. Ayos.